Umpisa ng Mayo, mamumulaklak ng eksperimento. At meron pang trivia mula sa All the Answers. Bakit mataas tumalon ang tipaklong? Ano yung makulay na sky sa ibang parte ng mundo? Gaano kadelikado maglakbay sa Nile River? Sasagutin natin. Representative Philippines. I know you, Carlos, and I know what these 2 golds mean. Because I've known from your first steps, since you liked to climb, since you've liked to reach further. I've known you since you used to bend your ankles and close your eyes from exhaustion. And I know how much it bothers you when things get out of line. I know you for your effort and your strength. I know you for being the first in the history of the Philippines to have these records. That's why I know, Carlos, how much these golden triumphs mean. But more than anything, I know you by the metal of your soul. Do you know who I am? I am the future that knows everything. And because I know you, Carlos, I know what I'm going to see again in LA. Sabi nila, laro lang daw ang sports. Pero ang totoo, sports is a great teacher. It teaches discipline. It teaches grit. And it teaches teamwork. Sa sports natututo maging champion sa buhay. Get your child into sports today. Nakatira ka ba sa probinsya? O madalas ka bang mamasyal sa madamong park o garden? Baka nakakita ka na ng tipaklong. Maraming tipaklong o grasshopper sa bukid at damuhan. Makikita mo silang patalon-talon sa damo. Ang galing nilang tumalon! 2 to 5 inches yung haba nila. May 2 antena, 6 na binti, 2 pares ng pakpak at pinchers na pampunit ng pagkain. Bukod doon, alam niyo ba na 5 yung mata ng tipaklong? Wow! Ang dami-daming mata! 300 million years ago, nung unang sumulpot yung kanunu-nunuan ng mga tipaklong. May 2 malalaking mata sa gilid ng ulo nila. Ang mga mata, may libo-libong lente kaya kita lahat ng direksyon. Meron ding 3 maliliit na mata malapit sa antena. Para saan po yun? Hindi pa sure yung mga scientist kung para saan yun. Pero nararamdaman nila kung maliwanag o madilim. Malaking bagay yun kasi gising sila sa umaga. Kakaiba ang tenga ng tipaklong kasi nasa tiyan yung eardrum na tinatawag na tympanal organ. At gaya ng eardrums natin, nagbabibrate yung membranes ng hearing organs nila. Pero daig natin sila kasi intensity at rhythm lang ng sound ang nasasagap nila. Hindi yung pitch o tono. Oh no! Hindi ba mahirap yun? Okay lang kasi kahit ganun, kaya nilang gumawa ng music. Bawat isa sa 18,000 species nila, may sariling rhythm para madali silang magkaalaman kung sino ang kauri at pwedeng malahiyan. Kumakanta din po ba sila? Hindi nila kaya kumanta gaya ng mga ibon, pero parang musical instrument yung katawan nila. Yung mga binti sa likuran, kinikis-kis nila sa dulo ng mga pakpak sa harapan para makagawa ng tunog. May maliliit na pegs sa hind legs na parang drumsticks na tumatambol sa pakpak. Alam niyo ba na hindi lang sila musikero, atleta rin? Tama. Parang Olympic long jumpers ang mga tipaklong. Nasa 40 inches ang kaya nilang talunin. Katumbas yun ng taong nakakalundag ng isang buong football field. Grabe! Ang layo-layo-layo! May special cuticle sa knee joint nila na nagsisilbing spring para maitulak sila sa ere. Pineflex nila yung muscles sa mga binti sa likuran para makargahan yung spring sa tuhod. At pag nirelax ang binti nila, boom! Tatalsik sila. Alam niyo rin ba na bukod sa pagtalon, nakakalipad din ang mga tipaklong? Ang mga talentadong tipaklong kayang ipagsabay ang paglipad at pagtalon. Sa mga foodie dyan, nakapunta na ba kayo sa restaurant na nagsaserve ng tipaklong? Totoo po ba yun?
Sa Africa at sa Central and South America, usong ulam ang mga tipaklong. Kahit hindi sila lasang manok, mayaman naman sila sa protina. I believe! Balikan natin ang tanong. 1619 nung pinangalanan ni Galileo Galilei mula sa Roman goddess of dawn at Greek god of the north wind ang anong kaganapan sa kalangitan? A. Sunsets, B. Lightning flashes, or C. Aurora borealis. Si Aurora ang diyosa ng bukang liwayway para sa mga Romano at si Boreas naman ang diyos ng north wind para sa mga Greek. Kaya ang sagot ay C. Aurora borealis. Pero alam niyo ba na kahit si Galileo ang nagpangalan sa Northern Lights, hindi siya yung nakadiscover nito? May battery po ba yung mga ilaw? Wala. Nagkakaroon ng mga aurora pag tumama sa atmosphere yung energized particles from the sun o solar wind sa bilis na 45 million miles per hour. Dadalhin ng magnetic field ng Earth yung particles papunta sa North Pole at South Pole. Doon, babangga sila sa atoms na nasa atmosphere. At pag na-excite yung atoms, magbubugas sila ng umaalon-alon na light waves. Wow! Ang gaganda ng kulay! Mismo, makakakita ng auroras sa Alaska, Canada, Norway, Sweden, Finland at Iceland. Mas maganda ang tanawin kung malayo ka sa syudad, hindi full moon. At sa pagitan ng September at April kung kailan mas madilim ang langit. Ito naman ang isang out of this world na tanong ko. True or false? Sa planet Earth lang may auroras. Alam nating nagkaka-auroras pag tumama ang sun particles sa magnetic field ng daigdig. Pero may magnetic fields din ang ibang planeta, kaya nagkakaroon din doon ng auroras. Kaya ang sagot sa tanong kanina ay false. May nakunan ng litrato ng aurora sa Jupiter at Saturn. Iba yung kulay nila, gawa ng iba ang chemicals sa atmosphere doon. I believe! Mula sa natural wonders of the sky, dumako tayo sa pinakamahabang ilog sa planeta natin. Daig ng Nile River ang Amazon River sa habang 4,159 miles. Egypt ang madalas maisip pag pinabanggit ito. Pero tumatagos ang ilog Nile sa 11 o 11 bansa sa Northeast Africa. May dalawang mas maliit na ilog na nakikita sa Nile River, ang White Nile at ang Blue Nile. Nagtatagpo sila sa Khartoum, Sudan, at mula doon, tumutuloy ang Nile sa norte at sa Egypt hanggang sa Mediterranean Sea. Nasa 680,000 gallons a second ang binubuhos nitong tubig sa dagat. Malaking tulong ang Nile sa disyerto kasi naghahatid ito ng inumin, pagkain, paraan ng paglalakbay at mayayamang sakahan. Wait lang kuya, paano nakakapagtanim yung mga tao? Eh di ba disyerto doon? Umaapaw kasi yung Nile tuwing August, kaya nagdadala ang ilog ng masustansyang lupa sa mga pampang ng ilog o riverbanks. Pag nawala na ang baha, may iwan yung mamasa-masang putik na sakto sa mga pananim. Sa ngayon, bihira nang bumaha sa Nile. Mula nung itayo ang Aswan High Dam noong 1970. Sa 100 million na residente ng Egypt ngayon, 95% sa kanila ang nakatira malapit sa Nile. Ito ang inaasahan nila, kuryente at pandilig ng mga paninim. Alam niyo ba na hindi lang tao ang may pakinabang sa Nile? Halaman at hayop din. Tama, maraming klase ng anyong lupa ang makikita sa kahabaan ng ilog. Sa ulo ng White Nile, may tropical rainforest ng mga puno ng saging, kape at bamboo. Panorte, meron namang kakahuyan at savanna bago bumulaga ang malaswamp o latian na kapatagan sa Sudan o ang Sud. Medyo tuyot na sa bandang Egypt kung saan may konting shrubs at puno sa mga pampang. Puno ng wildlife ang Nile River. May mga isdang Nile perch, hito, elephant, snoutfish at lungfish. Samantala, yung Nile Delta ay bahagi ng napaka-importanting ruta para sa mga ibong naglalakbay. Noon, nagkalat ang mga hipopotamo sa buong ilog. Pero ngayon, nasa sud na lang sila.
Meron ding mga cobra at black mamba sa Nile River. Bukod pa sa isa sa pinakamalaking reptile sa mundo, ang Nile crocodile. Umaabot sa 20 feet ang haba nito. Ang laki-laki-laki-laki! I believe!